Magandang umaga mga bata, isang pinagpalang araw. Sa panibagong araw na ito, marami tayong matutuklasan at matututunan. Excited na ba kayo? O handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Kung ako, handang-handa na. Halina kayo at simulan na natin. Sa pang-apat na linggo, sa pangatlong markahan, ating bibigyang pansin ang linya, kulay, hugis at tekstura ng magagandang bagay na makikita sa kapaligiran, katulad na lamang ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy, bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe at iba pa. Bibigyang pansin din natin ang mga gawa ng tao, katulad na lamang ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan at gusali at marami pang iba. Ako po si Lani. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang kwento na may pamagat na ang aming nakabibighaning paligid, likha ni Binibining Juana B. Romano. Samahan niyo po akong maglakbay sa nakakamangha at napakagandang lugar na ito. Paglabas ni Nalando at Lani sa kanilang tahanan, nabighani sila sa makulay na paligid. Nariyan ang puting mga ulap, berdeng mga puno, lilang mga bulaklak, luntian at pakurbang mga bundok, dilaw na mga bubuyog at pulang mga paru-paro. Nariyan din ang makulay at pakurbang bahaghari na binubuo ng kulay pula, kahel, dilaw, berde, asul, lila at indigo. Dahil may kalayuan ang kanilang paaralan, kinakailangan nilang maglakad ng 10 minuto sa pasigsag na daan upang marating ito. Habang naglalakad, hawak nila ang tig-isang supot ng malambot na tinapay. Halos sabay silang sumupo nito nang biglang napadako ang kanilang mga mumunting mga mata sa makukulay na hugis diamanteng mga saranggola na may patayo at pahigang mga patpat. Mayroon itong kulay pula, rosas, kahel, dilaw, lila, asul at berdeng kulay. Nariyan din ang mga berdeng damo, puting mga bulaklak at asul na tutubi. Pinagmasdan ng dalawa ang paligid na di maitatago ang galak at pagkamangha sa kapaligiran na gawa ng Diyos.
Akmang itatapon ni Lando ang supot ng tinapay nang walang pag-aatubiling pinigilan siya ni Lani. Lando, ang pagtatapon at pagkakalat ng basura ay makakasira sa ating magandang kapaligiran. Mas makabubuting ilagay mo muna ito sa iyong bulsa at itapon sa tamang lagayan pagdating natin sa ating paaralan. Wika ni Lani. Kaya nilagay na lang ni Lando sa kanyang bulsa ang supot at nagpa siyang itapon na lamang sa tamang basurahan sa kanilang paaralan. Pagkalipas ng 10 minutong paglalakad, narating din nila ang kanilang paaralan. Habang hinihintay ang pagdating ng kanilang guro, nagunahan silang tukuyin ang mga bagay na may iba't ibang mga hugis sa loob ng kanilang silid-aralan. Nariyan ang hugis parisukat na orasan, hugis parihabang bintana, aklat, pisara at aquarium, bilog na bola at mesa, at parisukat na telebisyon. Pagkatapos ng masayang gawaing ito, dumating na rin ang kanilang guro. Nagsimula na ang kanilang talakayan kung saan marami silang natutunan sa araw na iyon. Pagkatapos ng kanilang klase, sila ay sinundo ng kanilang mga magulang. Sila'y binihisan at nagtungo sa kalapit na tabing dagat. Namangha ang lahat sa malamig na simoy ng hangin at kulay asul na karagatan. Sabik na sabik silang gumawa ng palasyong gawa sa magaspang na buhangin. Gumamit din sila ng makikinis na kabibe, matitigas at magagaspang na bato. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag na sila upang sila'y maghapunan. Masayang nagkwentuhan at nagtatawanan ang lahat habang sila'y kumakain. Pagkatapos kumain, nagsalita si Lindo. Kailangan nating ligpitin ang ating mga kalat at itapon ang mga basura sa tamang lagayan upang hindi makain ng mga lamang dagat at makasira sa napakagandang karagatan. Wika niya. Natuwa at napangiti ang lahat sa tinuran ni Lindo. Umuwing may paong ngiti at galak ang magkaibigan kasama ng kanilang mga magulang. Bago matulog, nagpasalamat sila sa Diyos sa nakamamanghang kapaligirang bigay nito. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga magagandang bagay sa aming paligid na may linya, kulay, hugis at iba't ibang mga tekstura.
nangangako po kaming pahahalagaan at pangangalagaan ang mga ito ng aming buong puso. Wika nila. Na nagtatapos ang ating mga kwento, mga bata. Naway maging katulad tayo ni Nalani at Lando na kayang pahalagaan at pangalagaan ang mga bagay at kapaligirang bigay sa atin ng Diyos, maging ng mga bagay na gawa ng tao. Ngayon naman, sasagutan lamang natin ang mga sumusunod na katanungan. Ito ay base sa kwentong ating binasa kanina. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, samahan niyo ako. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Magaling! Ang sagot ay ang aming nakabibighaning paligid. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga bata sa kwento? Mahusay, sila sina Lando at Lani. Pangatlong tanong, ano-ano ang mga nakabibighaning bagay na nakita ni Lando at Lani sa kanilang paligid, pag-alis ng kanilang bahay at pagtungo sa kanilang paaralan? Isa-isahin nyo nga. Mahusay, nabighani sila sa kulay puting ulap, berdeng mga puno, lilang mga bulaklak, dilaw na bubuyog, pulang mga paru-paro, pakurba at makukulay na bahaghari, berdeng mga damo, makulay na saranggola, lunti ang bundok, puting bulaklak, kulay asul na bag na tutubi, bughaw na karagatan, magaspang at puting buhangin, makikinis na kabibi at magagaspang na mga bato. Pang-apat na katanungan, ano-ano ang napansin nilang kulay ng sumusunod na mga bagay na makikita sa paligid sa kwentong ating binasa? Isa-isahin natin. Anong kulay ng ulap? Mahusay. Ito'y kulay puti. Ang mga bubuyog kaya? Tama, kulay dilaw. Ang mga bulaklak naman, anong kulay nila sa ating kwento? Sila ay kulay puti at meron ding lilang bulaklak sa ating kwentong binasa. Ang puno kaya? Magaling, kulay berde. Ang mga paru-paro, kulay pula. Mahusay. Ang bahaghari kaya, anong kulay ang bumubuo nito? Isa-isahin nga natin. Ito'y binubuo ng kulay pula, kahel, asul, dilaw, berde, lila at kulay indigo. Ito ang mga kulay na bumubuo sa bahaghari. Ang damo, ano namang kulay nito? Tama, kulay berde nga.
ang saranggola kaya? Ano ang mga kulay na bumubuo rito sa kwentong iyong nabasa kanina? Isa-isahin nga natin muli. Binubuo ito ng kulay rosas, kulay pula, kulay kahel, dilaw, lila, asul at kulay berde. Ang tutubi kaya? Magaling, kulay asul nga. Ang karagatan, ano ang napansin mong kulay nito? Mahusay, kulay asul nga. Ano-ano naman ang nakita nilang linya na bumubuo sa mga sumusunod? Ano kaya ang bumubuong linya sa ulap? Magaling, binubuo ito ng pakurbang linya. Ang bulaklak kaya? Pakurba din, mahusay. Ang puno kaya? Binubuo ito ng patayo at pakurbang linya. Ang daan kaya? Binubuo ito ng zigzag na linya, mahusay. Ang bahaghari kaya? Mahusay. Binubuo ito ng pakurbang linya. Ang saranggola kaya? Mahusay. Pahilis na linya. Pang-anim na katanungan, ano-ano naman ang napansin nilang hugis ng mga sumusunod na bagay na gawa ng tao? Isa-isahin nga natin. Anong hugis ng orasan? Magaling, hugis parisukat. Ang bintana kaya? Tama, hugis parihaba. Ang bola kaya? Magaling, hugis bilog. Ang pisara kaya, anong hugis ito? Mahusay, hugis parihaba din. Ang aquarium kaya, anong hugis nito? Tama, hugis parihaba din. Ang telebisyon kaya, anong hugis nito? Magaling, hugis parisukat. Ang mesa kaya? Hugis bilog nga, magaling. Ang aklat kaya? Tama, hugis parihaba rin. Ano-ano naman ang napansing tekstura ng mga sumusunod na bagay sa kwentong ating binasa? Kapag tekstura, sasabihin lamang natin kung ito ay magaspang o makinis, matigas o malambot. Kapag hinawakan natin ang buhangin, anong tekstura nito? Mahusay, ito nga ay magaspang. Ang kabibe kaya kapag hinawakan, ano ang tekstura nito? Tama, ito ay makinis. Ang bato kapag hinawakan natin, anong tekstura nito? Mahusay, ito ay matigas. Ang tinapay naman na kinain ni Alani at Lando, anong tekstura nito? Tama, ito ay malambot. Pangwalong katanungan, paano nila mapapangalagaan ang nakabibighaning bagay sa kanilang paligid o sa kanilang kapaligiran? Ikaw nga, sabihin o isalaysay mo sa amin kung paano mo ito magagawa. Mahusay, mapapangalagaan natin ang mga magagandang bagay sa ating paligid sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura
sa tamang lagayan. Pang-siyam na katanungan. Bakit nila kailangang pangalagaan ang mga nakabibighaning bagay sa kanilang kapaligiran? Salaysay mo nga sa amin kung paano mo to, bakit mo kailangang pangalagaan ang mga kapaligiran o bagay na gawa ng Diyos at gawa din ng tao. Mahusay. Kailangan nilang pangalagaan ang mga nakabibighaning bagay sa kanilang paligid upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at maiiwasan ang pagkasira ng mga ito. Pansampung katanungan. Kung ikaw si Lando o Lina, ano ang gagawin mo kapag may nakita kang batang nagtatapon at nagkakalat ng balat ng candy sa harap ng inyong paaralan o maging sa daan o sa inyong tahanan? Ano ang iyong gagawin? Magaling! Kung ako si Lando o Lina o iba pang mga bata, pagsasabihan ko sila na mali ang pagkakalat dahil nakakasira ito sa paligid at kailangang ilagay ito sa tamang lagayan o basurahan para hindi maanod sa dagat at makain ng mga lamang dagat at maiwasan din ang pagbaha sa ating lugar. Ikaw, ano-ano pa ang mga pamamaraan upang maiwasan o masabihan natin ang mga bata na mali ang pagtatapon ng basura kung saan-saan? Isa-isahin mo nga. Mahusay. Ating tandaan. Alamin natin ang iba't ibang mga kulay. Nariyan ang kulay pula o red, dilaw o yellow, asul o blue, kahel o orange, berde o green, lila o violet, kulay rosas o pink, kayumanggi o kulay brown, itim o black, at kulay puti o white. Alamin nga natin ang tungkol sa mga kulay na ito. Handa ka na ba? Sapagkat ako'y handang-handa na. Halika, samahan mo ako. Ating tandaan. Alamin natin ang iba't ibang mga hugis. Nariyan ang hugis bilog o circle, tatsulok o triangle,
parisukat o square, parihaba o rectangle, bilohaba o oblong o oval, hugis, bilog o heart, hugis, bituin o star, hugis, diamante o diamond. Alamin pa nga natin ang tungkol sa mga hugis na ito. Halika, samahan mo ako sapagkat ako'y handang-handa na. Ikaw ba handa na rin? Ating tandaan na may iba't ibang mga linya. Patayong linya, pahigang linya, pahilis na mga linya, pazigzag na linya, pakurbang linya, pabilog na linya. Tandaan na ang mga bagay ay may iba't ibang mga tekstura. Ang teddy bear, tinapay at unan ay may teksturang malambot. Kapag hinawakan natin ito, gamit ang ating mga kamay, nararamdaman nating ito ay malambot. Habang ang tasa naman, bato at kahoy, kapag hinawakan natin, ito ay may teksturang matigas. Ang sandpaper naman, pinya at jackfruit o langka ay may teksturang magaspang. Kapag hinahawakan natin ito, nararamdaman natin na ito ay magaspang. Samantalang ang salamin, kamatis at mansanas ay may teksturang makinis. Kapag hinihipon natin ito o hinahawakan gamit ang ating mga kamay, nararamdaman nating ito ay makinis. Ngayon naman, sasagutan lamang natin ang sumusunod na gawain. Tutukuyin mo kung alin sa mga larawan ang kapareho ng uri ng linyang tinutukoy sa bawat bilang. Lalagyan mo lamang ng check. Mayroon tayong iba't ibang uri ng linya. Maari itong patayong linya, pahigang linya, pahilis na linya, pakurbang linya o kaya'y pazigzag na linya. Kukulayan mo ng tamang kulay ang mga larawan sa ibabang bahagi at pagkatapos gugupitin at ididikit mo ang mga larawang ito ayon sa kulay na nakalagay sa bawat bagun ng tren upang makaandar at masimulan na ang biyahe nito. Mahiba't ibang kulay tayo. Maaari itong kulay kayumanggi, kahel, lila, berde, puti, dilaw, at pula. Kulayan mo ang mga linya ayon sa hinihinging kulay upang matukoy ang mga bagay na kasing hugis nito. Mayroon tayong hugis bilog, hugis parisukat at hugis tatsulok. Gumuhit ka ng linya mula sa larawan ng bagay sa itaas na bahagi ng kahon patungo sa basket ng tamang tekstura ng mga ito. Maaring makinis, magaspang,
malambot o matigas ang tekstura ng mga bagay sa ating paligid. Gawin mo ang sinasabi sa kahon. Sa unang kahon, gumuhit ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran at gawa ng tao na may patayo, pahiga, pahilis, pakurba at pasigzag na linya. Habang sa pangalawang kahon, gumuhit ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran at gawa ng tao na kakikitaan ng kulay. Sa pangatlong kahon naman, gumuhit ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran at gawa ng tao na kakikitaan ng hugis. Sa pang-apat na kahon naman, gumuhit ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran at gawa ng tao na may teksturang malambot, matigas, makinis o magaspang. Ihulma mo. Ihanda ang mga kagamitan. Gamit ang clay o luwad, maghuhulma ang mga bata ng mga bagay na binubuo ng iba't ibang uri ng linya tulad ng bahaghari, ibon, saranggola, bundok, daan, bahay at lobo. Gawin ito sa bond paper. Gabayan ang bata sa paggawa ng gawaing ito. Kapain mo ako. Sa gawaing ito, malalaman natin ang tekstura ng mga bagay sa pamamagitan ng pagkapa nito. Itupi ang panyo at itakip sa mata ng bata. Pabunutin siya ng isang bagay sa loob ng kahon at pahulaan kung ano ito. Ipakapa sa kanya ang nabunot nito at ipatukoy kung ano ang teksturang taglay nito. Kung magaspang, makinis, matigas o malambot ito. Pabunutin siya ulit hanggang sa maubos ang laman ng mahiwagang kahon. Tapakan mo ako. Ihanda ang mga kagamitan. Gumuhit ng 10 pares ng yapak ng paa sa Manila paper at kulayan ang mga ito. Gumawa ng 2 kopya nito. Maghanda din ng flashcard ng mga larawan ng magagandang bagay sa paligid na may iba't ibang kulay. Pangkatin ang bata sa 2. Maaring 10 miyembro sa bawat pangkat nito at linya sila ng diretso. Magpakita ng isang flashcard ng larawan. Ang tag-isang bata sa 2 pangkat ay mag-uunahan na tukuyin ang tamang kulay nito sa pamamagitan ng pagtapak sa tamang kulay nito. Ang pinakamabilis na makatapak sa tamang kulay ang makakakuha ng puntos. Ang may pinakamaraming puntos ang siyang mananalo. Memory game. Ihanda ang mga kagamitan. Maaring maglaro ang 5 bata. Itaob lamang lahat ng larawan sa mesa. Bubunot ang pinakaunang bata ng 2 larawan. Kapag magkapareho ito, magkakaroon siya ng puntos. Ngunit kung hindi, ibabalik ito sa mesa. Salitan itong gagawin ng mga bata. Ang may pinakamaraming nabunot na magkaparehong bagay ang mananalo sa ating laro. Shape domino.
Ihanda ang mga kagamitan. Ilatag ang domino ng mga bagay na may iba't ibang hugis sa mesa. Dalawa ang batang maaring maglaro. Paghati-hatian nila ang mga domino. Upang malaman kung sinang unang gagalaw, maaring gumamit ng toss coin. Ang nanalo sa toss coin ang unang gagalaw ng domino. Ang gagawin lamang ay idudugtong ang kaparehong hugis nito upang maituloy o mapahaba ito. Magsasalitan sila sa paglalaro nito. Ang may pinakaunting natirang domino at may pinakamaraming nadugtong na domino ang siyang mananalo. Ihanda ang mga kagamitan. Gumuhit ng outline ng train sa bond paper at maghanda rin ng cutouts ng hugis. Kailangang maghanda ng 3 bilog, 2 parihaba, 1 parisukat at 3 sulok sa colored paper. Bigyan ng pandikit ang bata at sabihin na ipatong ang kaparehong hugis ng papel sa larawan upang mabuo ito. Gabayan ang bata sa pagsasagawa ng gawain. Naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman sa ating mga aralin. Gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Muli, paalam mga bata! Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children. Upang laging updated sa mga susunod pang learning videos, pindutin lamang ang subscribe at notification bell. Thank